Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Mainit ang balitang ihahatid ng Kabirada Lance Channel sa inyo mga Kabirada. Naku po. Pahiram muna ng video mo, Mr. Bitag Bintulpo. Maaari ba ang ating gagamitin para naman ating ma-spread itong ating balita sa buong kapuluan saan mang sulok ng mundo? Mga Kabirada, nandito si Congressman Toby Tiangco para ipaliwanag ang mga pangyayaring pangulimbat ng mga opisyal ng gobyerno sa flood control at pangulimbat mismo sa ating kaban ng bayan, no? At nanawagan pa itong si Congressman Toby Tiangco kay Saldico na magpaliwanag kung ano ba ang nangyari sa pagbabawas at pagdagdag ng mga budget sa kada departamento ng ating gobyerno, no? At ano ba itong sinasabi ni Congressman Tiangco na 20% ba ito ng kickback sa kada project? Papanoorin natin. Nandito na ang balita. There be accountability that will lead to filing of cases sa Ombudsman sa Sandigan Bayan. Dapat gano'n. No? Admittedly, Ben, hindi siya madali eh. Dapat maimbitahan si Congressman Saldico at sabihin niya, ano ba talaga yung nangyari doon sa small committee? Paano ba nagkapalit-palit yung mga items doon? At sino ang proponent ng mga proposal na yun? Are you comfortable? Do you live comfortably in a very uncomfortable and painful situations? Pagkaharap ka, okay sila. Pero pag nakatalikod ka, binabalahura ka. Sanay na tayo dyan. I'm comfortable kasi puro totoo lang naman sasabihin ko. Naniniwala ba kayo, Congressman Toby, na kapag pinatigil ang sistema ng pagre-rekomenda o i-proponent yung mga nagre-rekomenda, pagtatanim ng mga congressman sa kanilang mga tao sa loob ng sinasabing departamento, okay, ng pamahalaan, particular sa DPWH, hindi lang sa DPWH, matitigil kaya itong sistemang ito, ang katiwalian sa mga proyekto? Namin, DPWH Secretary Manuel Bonoan na may systems breakdown, sistema sa loob ng departamento dahil dito sa mga ghost project na naungkat. Okay? Medyo malilista ng konti. Sa inyong pananaw, paninindigan, Congressman Toby, naniniwala ba kayo na whether this is sinasabi natin corruption infected ng DPWH dahil sa mga political patron na mga kasama natin sa Kongreso? Okay, ganito yan. Tignan natin yung chain, di ba? Okay. Wala naman mako-corrupt yung DPWH kung hindi naman pinondohan. Exactly. Di ba? Kung wala naman pera na linaan doon, yes, ano i-corrupt nila? Di ba? So, ang sinasabi ko, baka maging makulit ako, babalik tayo ng babalik kung sino yung proponent. Bakit nagkaroon ng pondo dito sa lugar na ito? Kasi di ba, hindi naman masama yung per se, hindi naman masama yung flood control project. Okay? Ang masama is yung corruption doon sa flood control project. Right. Kasi kahit sabihin natin, kung kaya natin gawin, bawal lahat ng flood control projects. Sabihin natin, this year wala ng flood control projects kahit saan sa buong Pilipinas. Kung may pagkakakitaan, hahanap lang sila ulit ng ibang pagkakakitaan. Okay, Hindi bawal yung flood control. May pagkakakitaan dito, malaki pagkakakitaan. Hahanapan lang nila ulit ng ibang proyekto 'yon. Di ba? Kaya importante yung transparency. Pero magtataka ka, bakit may mga congressman, sila ang proponent, hindi nila dinadala yung proyekto doon sa distrito nila. So, dadali nila doon sa ibang distrito. So, nakakapagtaka, di ba? Bakit ayaw makinabang yung mga constituents mo? So, yun yung sinasabi nila na may parking. Okay, number one. Number two, bakit may ilan, hindi naman lahat, no? May ilang party list na napakalaki ng infrastructure na sila ang proponent. Wala naman silang distrito. Tama. At bakit kailangan dumaan ng isang district congressman sa ilang mga party list para lang magkaroon yung ng dagdag na proyekto yung distrito nila? Pwede naman silang dumirekta doon sa DPWH para malagyan yung distrito nila. So, ibig sabihin, ikaw congressman ng distrito, hindi ka makakuha ng dagdag na proyekto para sa iyong distrito, pero pag dinaan mo sa party list at doon ka nakiusap,
mapopondohan yung distrito mo. Parang, Kaya nakikita ko na yung logic na lagi mong hinahanap yung proponent. Ang pag-proponent na yun, sinasabi mo, of course, nanggagaling ulit sa congressman yun. Yes, Okay, yes, so yes. ngayon, kaya doon sa very strict ka doon kasi sa makikita proponent. mo, yung makikita mong maniniwala ka na ito mukhang walang kalokohan. Kasi pareho yung proponent, pareho yung distrito. Okay. Di ba? So, Okay. ibig sabihin, humingi siya para madala talaga doon sa distrito niya. Okay, sige. Naniniwala ba kayo, Congressman Toby, na kapag pinatigil ang sistema ng pagrerekomenda o i-proponent yung mga nagre-recommenda, pagtatanim ng mga congressman sa kanilang mga tao sa loob ng sinasabing departamento, okay, ng pamahalaan, particular sa DPWH, hindi lang sa DPWH, matitigil kaya itong sistemang ito, ang katiwalian sa mga proyekto? Dapat naman sa lahat ng departamento, dapat hindi lang naman sa DPWH. Yes, tama. Dapat hindi naman tayo re-recommend, Yes. ba? So, dapat naman talaga ganun. Okay. Kasi ang mga proponent din, mga congressman din. Nalalaman nila. Kaya dito lumalabas yung sinasabi. Hindi, kasi ang pwedeng maging proponent talaga is congressman talaga. Yes, okay. So, doon ang banggit mo kanina, yung parking, mga pinapark yung sa ibang distrito na dapat sa distrito nila, kaya lang sa iba pinapark. Of course, may ibang motivation doon. Alis silang nakakaalam. Proponent sila dapat sa kanilang distrito, pero napupunta sa iba. Hindi, yung party list naman, wala naman siyang distrito. Yes, yes. Walang distrito. Kaya lang, para siyang Senate, para siyang senador. Hindi, okay. Ibahin natin yung senador. Okay. Yung senador kasi, madami hihingin tulong sa kanya. For example, ito, maging practical tayo. Lahat ng mayor na hindi mapondohan ng congressman yung project, Okay. pupunta sila sa senador. Ayun. Kasi pag lumabas yung HGAB, alam na ng congressman, alam ng mayor kung ano yung mga napondohan. Okay. Mhm. Okay? So anong gagawin ng mayor at anong gagawin ng congressman dun sa hindi napondohan? Tatakbo ngayon sila doon sa Okay. senador. Tapos doon sila maghihingi, ay, senador, hindi po napondohan. Baka Okay. naman pwede niyong lagyan to ng pondo. Okay. So, doon tatakbo yung mga hindi napondohan sa House. Okay. Pero ang sa House, pareho kayong congressman. Yes. Bakit ka hihingi doon sa kapwa mo congressman na party list para Okay. mapondohan yung distrito mo? So yun ang kaibahan ng senador tsaka ng party list. Okay. Alam mo, Kong Toby, natututo yung tao sa mga sinasabi mo rito. Isang bagay, kapag medyo pinakinggan mo na igay, yung lohika na sinasabi mo, punong-puno, hitik ng impormasyon na dapat malaman ng taong bayan. Ito naman, ay sinasabi ng media, hindi naman gagaling sa amin. Behind kami, public affairs kami, no? News media nagsasabi nito, ang pinakamayaman umano na USEC sa buong mundo. Dapat bang imbitahan sa Senate Blue Ribbon Committee itong USEC na sinasabi nila para tanungin kung sino ang nagtalaga sa kanya, sino ang kanyang patron, paano siya nakapasok sa DPWH, kasi doon nagkakaroon ng problema pag nasa loob na. And then, masasagutin muna kita ka may kasunod na tanong yan. Okay, dapat imbitahan yung hindi lang yung DPWH contractor. Yun madali mong alam kung sino, di ba? Yes. Kaya magiging makulit na naman ako, paano mo imbitahan yung proponent kung hindi lalabas yung report ng small committee? Yes, yes, So, lahat yan dapat. Proponent, DPWH, tsaka contractor. Kutal, may pag-iimbestiga ho ng bitag. Marami daw sa loob ng DPWH demoralized or dismayado at diskontentado sa mga kanilang kinalalagyan. Ang dahilan ay pagtatanim daw ng ilang mga congressman sa kanilang mga tao sa loob ng DPWH. Ayon dito sa insider ng bitag, ito yung mga key position na nire-recommenda at tinatanim ng mga kasamahang congressman na patron, tulad ng district engineer, assistant district engineer, department heads, section heads, project engineers at iba pa. Ano sa palagay mo pagdating dito sa parting to? Ikaw ba'y... Hindi, kaya sila nadismaya. Kasi, ang lalabas na may kasalanan sila. Di ba? Yes. Kung yung congressman, kung hindi natin mahanap kung sino yung proponent, mukhang walang kasalanan yung congressman. Kasi ang nagpabid is si DPWH. Okay. So, ang pagbibintangan mo is si DPWH tsaka si contractor. Contractor. Ngayon, iba talaga siyempre yung Ghost Project. Yes. Yung Ghost Project talagang yan, hindi pa pwedeng mangyari yan kung hindi kasabwat yung
magmula doon sa inspector ng DPWH. Kasi may accomplishment report yan eh. So, ang daming pinagdaanan yan. Ibig sabihin, yung lahat ng pinagdaanan na yun, process. dapat imbestigahan. Okay. See. Di ba, iba yung overprice, iba yung ghost project. Okay. Kung walang proyekto, ano yung inattach niyong mga photo doon sa accomplishment? So, falsification yan ng dokumento. Ngayon, doon sa mga overprice, titingnan natin kung sino yung nag-estimate, gumawa ng program of works, makikita natin doon. Okay. Parang lumalabas ang sinasabi ninyo rito, walang monitoring talaga doon sa mga projects na to. Parang sinong nakatalaga to monitor the development before, during, and after sa mga proyekto? Kasi kung merong before, during, and after, makikita yung progress siguro of, in as far as yung sinasabi natin flood control. Meron naman, kaya may sistema dyan, kaya lang, siyempre, alam mo yung mga tao, pag gustong gumawa ng kalokohan, kanya-kanyang hanap ng paraan kung paano lulusutan yung mga regulasyon, di ba? Okay. Ito, isi-share din namin sa iyo. Total, nandito naman. Ano? Pero lahat na sinabi mo kanina, connected dito sa gusto namin. Ano? Small committee report kasi malalaman. Yun ang gusto mo, accountability. Yes, accountability ng proponent. Yes. Kung ako proponent, bakit ako mahihiya kung para sa kabutihan ng mamamayan yun? Yes. Bakit ko itatago? Di ba? Yes. Bakit ko itatago? Hindi ba dapat mas ipagmalaki ko kung tama yung ginagawa ko, dapat mas gusto ko malaman ng tao, di ba? May kasabihan na when you withhold the truth, you're already lying. Well, anyway, dadagdagan. Well, ito naman, again, bibigyan kita ng another insider naman to ng DPWH. Disheartened sila sa mga in-appoint ng mga opisyal na mga kabaro ninyo, no? Dahil sila ay nagtatrabaho daw lagbag sa kanang kalooban. Karamihan sa kanila, mga bata pa lang, ano? Idealist. Pero pag nasa loob na, dismayado na sila sa sistema sa mga paggawa nila dahil sa kanilang mga patron. Ngayon, yung iba naman ay nakapag-adapt. Yung iba, ayaw umalis na. Naging dalubhasa at naalam ng pasikot-sikot sa loob at kaya na rin lang gumawa ng business plan and business opportunity sa kanilang mga patron. Anong sa imo rito, Congressman? Hindi, yan talaga dapat baguhin. Kaya talagang dapat magkaroon ng shakedown doon, di ba? Okay. So, kasi sa sobrang tagal na yan, parang anong ba tawag dito? Parang sindikato di ba? Yes. Parang, alam mo naman, pag sindikato, kailangan mong buwagin yung buong organisasyon ng sindikato, di ba? okay. Kaya nga dito sa ginagawa natin, Kong, ikaw nakita mo na yung gustong hinahanap mo, gusto mong panagutin yung sinong proponent, sinong nasa likod. In the same manner, nalalaman yan ng tao, sino dapat managot. Accountability ang gusto mo. Itinuturo natin sa mga taong pananagutan. Ang pananagutan ng mga nasa gobyerno, paninilbihan, elected or appointed. And this is exactly what you're saying. Sa palagay mo kaya, sa pag-iimbestiga ngayon dito na mainit sa flood control, na si Pangulong BBM parang nagalit, meron kayang mapapanagot? Will there be accountability that will lead to, siguro filing of cases sa ombudsman sa Sandigan Bayan sa nangyari to? Parang walang pinagkaiba na poles. Dapat gano'n, no? Dapat gano'n. Kaya nga tayo Pero alam mo, admittedly, Ben, hindi siya madali eh. Okay. Hindi siya madaling laban, di ba? Katulad ko, sinasabi ko, di ba? Baka iba sinasabi, bakit ngayon lang ako nag-question? Hindi, pwede nyo tingnan yung archives ng Kongreso, yung records doon. In the year 2011, first term ko ng congressman nun. So, question ko na yung proseso ng 2012 HCAP. In the year 2013, question ko yung proseso ng 2014 HCAP. And then 2014, question ko yung proseso ng 2015 HCAP. Pagkatapos nun, tumahimik na ako kasi napagod na ako, wala naman mangyayari. Kasi isa lang ako independent. Question ka ng question, wala naman mangyayari. So, tumahimik na ako. Kaya ako nagkaroon ng pag-asa ngayon is because mismong presidente ang nagsabi, kailangan baguhin itong budget na ito. Okay. Diba? Kung hindi ko narinig yun, wala. Siguro, walang mangyayari. Tanggap ko na eh. Okay. Isa lang ako, paano naman magbabago yun? Okay. Sa taong bayan, huwag ka magsawa kasi inaasahan ng taong bayan yung mga ginagawa mo.
katuwang mo kami riyan. Pero kung wala naman mangyayari, paano ka naman? well, Kaya naman tayo nagsusumikap, di ba? Dahil may pag-asa. Yes. Pero ultimately, ang taong bayan ang kinakailangan magdidesisyon kung ano yung gusto nilang mangyari. Dahil ang taong bayan ating pinagsisilbihan. Ika nga, public office is public trust. When you're a public office, you call a public servant, you use public funds. All these are into one. Accountability. Gusto nating panagutin ang dapat managot. Which is exactly what you want na ginawa mo nung hinahanap mo yung small committee report. You want accountability, Yes. but you're not getting it. Please do not be discouraged. We encourage you, the people encourage you to keep going on. Do not stop. At the end of the day, you may be tired, but do not, because the people are watching. They're starting to learn. Nag-uumpisa na sila na natututo dito sa parting to. So para sa amin, you're speaking out. Ngayon, ako dediretso na para sa inyo. Sinasabi ko lang talaga, ngayon may pag-asa. Yes. Di ba kasi noon, question ka, ma-outvote ka lang dahil independent ako, isa lang ako. Ano naman mangyayari? Wala naman mangyayari. Pero you're not telling the people. What do you say? Noon, on record yun, naka-ano yun. Pero, But siguro ibahin natin. yan ang sinasabi ko eh. I don't think it was a popular thing then. Okay. Di ba? Kaya nga sinasabi ko lagi, pag tinatanong ko, bakit mo ginagawa yan? Sabi ko kasi sa akin yung tama will always be right, even if it's not yet popular. Yes. Di ba? It's Kaya always. hindi siya napansin noon kasi hindi siya popular na advokasya noon eh. Di ba? Kaya lang naman siya bumalik ngayon kasi biglang namulat yung tao. Di ba? Pero ibig ko sabihin, kaya doon sa mga ginagawa ko, sinasabi ko lagi, hindi naman importante kung yan ipapular ngayon o hindi. Ang importante, yan ba ay tama o mali? Kasi yung tama at mali, hindi mo naman pwedeng baguhin yun. Yes. Maaring yung popular, maaring yung tama ay hindi popular ngayon. Pero darating ang panahon, ma-realize ng tao kung ano yung tama. Okay. Let me put something. We cannot undone what has been done. But we can move forward to do what is right. Now, dito kailangan ka namin, Congressman Toby. Nakikita namin yung advocacy mo. You like to tell the truth. You're speaking the truth, you search the truth. And you go beyond speaking the truth, may accountability yung mga taong hindi na ibibigay yung dapat na ibigay sa'yo para sa taong bayan. Na ngayon sa akin, so in essence, quietly, pag titingnan ka, why are you doing some kind of quote-unquote oversight? You're monitoring, evaluating, reviewing for the sake of, sabihin natin dito, efficiency and effectiveness. And if there's anything weak, palakasin natin in aid of legislation. But if there's nothing, we just simply want accountability, may nagkulang, may nananagot, dapat mapanagot siya sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso. Pagsasampa ng kaso. Tama yun. Pero dito, may mga legislation talagang dapat gawin. Kasi dapat natin pag-aralan, paano ba nalulusutan yung batas? Kasi lahat yan may batas, di ba? May Procurement Act. Yes. Di ba? So, iniisip natin, dahil may Procurement Act, dapat hindi na mamani-obra yung bidding. Pero na mamani-obra. So, may mga, dapat higpitan natin yung batas. Wala namang perfectong batas. Okay. Kailangan lang gumawa tayo ng batas na mas pahirapan natin yung mga taong gumagawa ng katiwalian na lusutan yung batas. Okay. Huwag natin gawing madali para sa kanila. Panahon na ba para tulungan ng taong bayan at bigyan ng sinasabing malinaw na kaalaman doon sa sinasabing sistemang kinakailangan na hindi na pwedeng lusutnan yung mga batas na inilabas. Dahil ang pagpapatupad ng batas ay mga tao. So therefore, kung sino man ang papatupad ng batas, malinaw naman ang batas sa pagpapatupad ng polisiya. At kung sino man ang kulang, o sinasadya o hindi sinasadya, negligence yun, then may accountability dyan. Ano? Sa palagay mo kaya dito sa nangyaring flood control, dapat ba talagang may managot, may ulong gumulong dito? Yes. So yan para makita na seryoso talaga at hindi na dapat Alright. mangyari ito. Ngayon doon sa party naman ng tao, dapat talaga ina-encourage natin sila na maging mapagmatyag. Masigasig. Kasi yung perang ginagastos dito, Yes. yung perang nananakaw, galing sa inyong lahat. Yes. Galing sa buwis yan. Lahat ng Pilipino nagbabayad ng buwis. Bumili ka lang, may VAT, di buwis yun, di ba? Lahat tayo may contribution doon sa buwis. Kaya dapat, lahat tayo,
mapagmatsyag. Pag nanakawan yung proyekto, ikaw yung nanakawan nun, hindi yung proyekto. Yun ang dapat pananaw Okay. ng tao. Okay. Hihikayatin mo ba ang taong bayan na maging masigasig at mapagmatsyag sa pamamagitan ng mga civil society, NGO, mga taong simple or lokal na pamahalaan, stakeholders, kung sino man ang magbabantay na sa lahat ng bagay, kung merong priority project ang Pangulo na bababa sa lokal, pataas ng provincial, pataas ng regional, doon pa lang pinag-uusapan na at sinlinaw ng sikat ng araw yung mga tao nagpa-participate para nakabantay na sila. Yes, tama yun. Yung sinasabi mong bottoms-up budgeting sa akin, Ben, Yeah. ganun naman talaga eh. Pag nagsimula yan sa Local Development Council, may CSO, PO, and NGO participation talaga yan. okay, Required po yun. Okay. Required po yun. Alright. Alam naman natin na lahat naman hindi pwedeng ma-aproban doon sa exact na budget na gusto nila. Apo. Pero pag dumating sa DBM, either matatapyas yan. Sa gusto natin makita rito, bakit kuminsan nagkakaroon ng insertion na kuminsan hindi naman ma-monitor ng DBM at ang DBM gagawin niya lang base doon sa sinasabing prioridad ng gustong mangyari ng Pangulo na pag-usapan na sa ibaba. Of course, may participation sa ibaba pa lang. Pero pagdating doon sa sinasabing BICAM, anong nangyayari sa palagay Okay. mo? Kaya nagkakaroon ng sinasabing insertion. Insertion, yun lang ang ginagamit na word for amendments. No? Okay. Kaya siya tinawag na insertion kasi ini-insert Ini-insert. nila yung mga bagay na yon, no? Ang alam ko kaya ginawang insertion niya kasi dati, Ben, kahit doon sa printing ng budget, binabantayan niya ng mga congressman. Yes. Kasi baka magkaroon ng singit doon. Yan. Ayun, kaya Singit. tinawag na insertion Ayun. yan. 'Di ba? Pero hindi naman lahat ng batas ay hindi lahat ng amendments ay masama. Kailangan talaga minsan yung mga amendments. 'Di ba? Ang sinasabi ko lang, dapat transparent. Ayun. Bakit may kailangan na amendments? Kasi for example, makikita ng mga mambabatas Okay. na itong ahensyang to, binigyan namin ng 100 piso. Agosto na ngayon, ang nagastos pa lang niya is 30 pesos. So, babawasan yon. Ngayon, pag binawasan yon, may kailangan puntahan yun. Hindi nga pwedeng hindi gagastusin eh. So, malilipat siya sa ibang departmento. So, hindi siya total, hindi porket sinabing amendments, masama. Okay. Ang masama is yung magandang proyekto o yung proyektong kailangan ay tatanggalan mo ng pondo katulad ng foreign assisted programs. Okay. Tsaka mga flagship programs. Tapos ilalagay mo sa ibang mga bagay Okay. dahil yung pala bilang proponent, may pagkakakitaan ka doon. Okay. Yun ang masama Yeah, doon. okay. So, naniniwala ba kayo sa pananaw ng iba, pati na rin kami, maniwala, convince me if I'm wrong, na nabababoy at nababastardo yung ibang mga project na pinapose sa ibaba, pataas na mga interagency, from regional council, pro-local, provincial, paita sa DBM, pagdating doon, medyo nawawala na kasi nawawala ng monitoring, na dito nabababoy, nababastardo. Hindi nawawala ng monitoring ang DBM. Okay? Ang problema, hindi nila alam kasi hindi sila kasama sa BICAM, hindi rin sila kasama doon sa small committee. Okay. So hindi nila alam, makikita lang nila yung budget, iba na. Okay. So, paano natin maiwasan yung mga ganung klaseng kuminsan na parang napapalitan? Hindi siningit iba yung insertion, amendment, sabi mo. Yung napapalitan ng hindi alam na DBM. At bakit nangyari yun? Paano natin turuan ng taong bayan na maging mapagmatsyag sa umpisa pa lang sa BICAM, nagmamonitor na yung mga civil society, nagmamonitor na yung NGO, yung mga simpleng tao, media na magkaroon ng interest. Every steps along the way para mabantayan kung saan ang proyekto before, during, and after. Hindi yun, sabi naman nila, ite-televise lahat ng proceedings. So dapat magbantay tayo. So dito sa parting to, Because that is the only way. Kasi kahit kami, hirap naman kaming, kahit advocacy ako, hindi ko makayang assure sa inyo, Ben, pag binantayan ko yan, walang makakalusot. 7,000 pages yun. Yes, yes. Kapal yun. So, paano ko naman babantayan yung lahat, di ba? So, kailangan talaga magtulong-tulong tayo. alright. So, pagdating naman sa Pangulo, kapag nakita niya na medyo blanco, may siningit, may nagbago, ano ang mga choices ng Pangulo pag inaprobahan niya yan? Either one. From what I heard from him, sabi niya, pag binago na masyado yung budget, ibabalik niya. Ayun. Diba? Return to so sender. magiging reenacted budget. Yun po.
So, do you think that the president can also veto pag may nakita siya something Yes, is wrong? pag vinito, dalawa kasi ang veto eh. Isa line item veto, ito Yeah. lang item